Tulad niya, no, sobrang laki ng puno na to. Dito mo malalaman kung pinapasokan ba to ng mga elemento o hindi. Sobrang kinis ng ng kahoy. Ito yung nagpapahiwatig na may mga nakatira dito sa loob. Kaya pala nung nakita natin yun si Kamandag, lahat ng puno doon siya lumalabas, doon din siya pumapasok. Wala tayong pangontra, wala tayong panglaban. Kung makapasok man tayo dito doon sa puno na niritualan. Kaya pala mga kamaster, maraming bulaklak dito na magaganda. Kumbaga, kung maliling lang ka sa mga bulaklak dito sa kabundukan. Naamoy ko yun kanina. Ha? Naamoy ko yun kanina. May pangontra ka naman siguro kasi hindi ka na Sa bagay, ano lang ito sa pitas na binigay ng tatay ko. Pero sa mga normal na tao, kasi dito mga kamaster, marami na kasing nawawala dito, mga estudyante, yung nagka-camping, yung umaakyat sa bundok, yung nagha-hiking, nawawala daw dito sa bundok na to. Ito yung tinatawag nila na bundok Calavera o Black Mountain kung tawagin. Yung bato kanina, malaki yun, puntahan pa natin yun. May mga malalaking bato pa. Kakaiba talaga yung puno na pinasukan ng Kasi hindi tayo kahit gawan pa natin yan paraan, gawan pa natin yan ng ritual, tayo yung masasaktan. Siguro makaano pa tayo ng pagsuka ng dugo. Kailangan ng alay yan para makagawa tayo ng portal na maliit, makapasok lang tayo. Saan naman tayo makakuha ng pang-alay? Kahit isang manok o basta buhay na Ay, ano kaya tayo dito? Kaya nga, sobrang layo dito. Wala naman ako naririnig na Ibon, hindi rin pwede yung ibon. yung manok gubat. Wala akong ilang araw na tayo dito pero wala akong naririnig na manok gubat dito. Kaya nga isa rin yan sa mga problema. Kasi yung wala tayong gagawin dyan na pangalay, hindi naman yun katulad ng kapangyarihan natin yung nakita natin kanina na nag-uuras yun lang, nakapasok na, tapos pagpasok yun, nawala rin yung usok. Yun naman talaga yung inano ni Tatay mo sa atin na pag may Kailangan ng alay. Alay talaga. Problema natin, anong plano natin ngayon problema natin dito, wala tayong bukuha tayo dito na Ang alay. pang-alay. Hindi tayo natin Di ako uuwi hanggat hindi ito makukuha, hindi natin ito malulutas na problema na to. Walang uuwi sa atin. Dalawa na lang tayo dito. Nandito na tayo Ritual ang pwede natin gawin pag hindi mag-open yung portal. Yun ang nagpapahiwatig na kailangan natin ng magbuwis ng buhay ng manok o alay. Kailangan natin mag-ritual. Kasi pag lagi tayong dito, pasunod-sunod lang tayo sa makikita natin, hindi natin alam, parang dinadala na tayo sa malayo.
Imbis na makita natin si Tatay Gimo, nandun na tayo sa location. Kaso niling lang pala tayo, akala natin na yun yung pasunod-sunod tayo sa bawat makikita natin dito. Hindi natin malalaman na palayo na pala tayo doon sa location ni Tatay Gimo. Nilagyan nila ka tatay Gimo. Kaya kailangan talaga natin ng kunting oras dito panahon para makapag tayo ng usal. Ritual natin yung puno na pinasukan ng black diwata na itim. Pero saan tayo magsimula nito? Kasi pag doon tayo sa pinasukan ng diwata na itim, baka hindi natin kakayanin yung tatama sa atin ng mga orasyon. Kasi manghihina lang sila pag may iaalay tayo na puti na manok. Kasi manghihina sila doon eh. Kasi itim yung nila. Puti na manok yung iaalay natin. Dahil lahat naman ng Sigurado yun. O-open yung portal. Oo. Pag manuhan ng dugo ng puti na manok. Yun lang yung paraan para makapasok tayo. Dahil sa tingin ko, nandun talaga yun si Tatay Gimo. Pwede tayong pumasok dun. Kaso, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Mas mabuti yung aalayan natin ng kunting manok para hindi naman sila, kasi itim yung nila, puti yung iaalay natin. Kumbaga salungatin natin sila. Kontrahan. Sasalubungin natin yung nila. Alam na ng mga sulid natin yan. Yung naniniwala sa mga ganyan, alam talaga nila yan. Shout out nga pala sa naniniwala sa mga alay. Yung hindi namin kayo pinipilit. Sa amin lang dito, kami yung nandito sa bundok, kami yung nakakaalam. Pero may iba naman na kahit wala sa bundok, tulad ng mga huntingero, alam din nila yan. Shout out sa inyo mga bro, mga sis, yung mga magulang na dating ng mga mahika. Shout out sa inyong lahat. Nung dapat natin gawin dito mga bro, may nakita kaming isang black na diwata, itim na diwata, nagritual siya sa puno ng kahoy. Tapos nung sinubukan namin yung lapitan, sumakit bigla yung ulo namin, kaya napaatras kami. Kaya napag-isip-isip namin, salungatin natin yung na nila, baka pwedeng makapasok dun sa loob. Mag-alay tayo ng kunting manok na pangbukas lang ng portal. Ikwintruhin natin yung kapangyarihan nila, mga mahikang itim. Puti yung natin dyan. Yung niyan, dugo na natin sa Oo. puno. Sana may makarinig nito sa mga mabubuting puso at maanuhan tayo. Sa ngayon mga kamaster, yung gawin natin dito, wala kaming pwedeng pag-isipan. Dahil nakikita namin lahat ng aming na-enkwentro, nandun talaga sila sa mga puno pumasok. Wala silang ibang pinasukan. Halos talaga, mawala bigla, puno, tatago sa puno. Kumbaga, isa lang yung daanan nila. Lahat ng puno na nakikita natin dito, pwede nilang pasukan. Dahil nakapasok na nga pala kami dun sa tinatawag na portal. Iba na yung Kamandag. Yung nasubukan natin si Kamandag yung nakaraan na araw. Nung nakikita yung upload namin na si Kamandag, Saan puno siya pasok, lalabas. Pinaglaruan lang kami. Si Kamandag, lahat ng puno, kaya niyang pumasok, kaya yung lalabas kahit saan dito. Pero yung nakikita natin yung kanina, Iba yun. iba yun kasi pinipili niya. Nahanap nun, sinusundan namin sa mga kamaster. Sinusundan namin siya. Akala namin, naghahanap lang siya kung ano na bagay. Pero nagtaka na kami dahil lahat ng puno, ipinupuntahan niya. Tapos, lagi niyang tinitingnan. Hanggat sa nakarating siya doon sa puno na malaki, na medyo matayog yung niya, tayo. May kataasan. Doon, biglang umusok. Pag usok,
nakita namin na nagre-ritual na siya, nagsisimula na siya ng nagritual. Hanggat na pumasok siya sa kahoy, nawala naman yung usok. Kaya napag-isipan namin, nung pinuntahan namin, biglang sumakit yung ulo namin. Na hindi namin maintindihan, para yung katawan mo ay pinipigilan ba kumbaga. Ayaw gumalaw ng mga paa mo. Hindi rin pwede nasa lupain namin yun kasi nasa kamay pa nila sa Tatay Gimo. Oo, pwede nga naman putulin kung gustuhin natin, kaso di natin alam kung anong nandyan sa loob. Baka maano pa na tayo. Baka nandyan si Tatay Gimo. Kung putulin natin yan, baka nandyan si Tatay Gimo o si Tatay Gimo yung ano natin. Isa na lang talaga yung paraan dito. Kung ano man yung nakikita natin sa tuwing nanggagamot si Tatay Gimo, yung nakasanayan natin na mag-alay ng manok, murag mauna lang ginato ang kuanon brad, murag mauna lang ginato ang buhaton. I-testingan na lang gid siguro nato na nga dili yung testingan, murag mauna man gina kay dili Tatay Gimo. Kamay ko na Tatay Gimo. Oo. Si Tatay Gimo biya once nga mo kuan siyang mga portal unsa diya, basta puti lang nga manok, kaya gid nato makabukas og portal. Kay di naman ni katong pareha tong portal nga. Sila na to. Oh, Hindi pa nila kay katon na naman to. Ilamang giagian to makuan. giagian kini na naman kita sa ilahang sulod sa ilahang kuan. Kuta nila ba? Teritoryo ni Kamandag. So yun mga kamasira, no, nagbibisaya po kaming dalawa. Nagsasalita po kami ng Bisaya. Kaya yung sabi po namin, Iba na ito na halintulad na lang namin sa sa pagpasok na ano ni Tatay Gimo na nakasanayan ba na mag-alay ng manok, puting manok. Magbabaka sakali kami na pwede nating mabuksan yung portal dahil saan makapasok kami. alam naman natin pag itim ng mga mahika yung nag ano dun sa paligid, puti talaga yung pangontra. Kaya Natin nga ito bro. Ano natin bro? kaya nga yung problema namin mga kamaster, saan kami kukuha ng pang-alay upang maligtas namin yung matanda. Hindi lang isa o dalawang beses kami siguro magpapasalamat sa inyo kung may magbigay man. Taos puso kami magpapasalamat talaga. Kahit isa lang para maligtas lang natin yung matanda na si Tatay Gimo. Baka makita pa natin yung pamilya ni Dilubyo. Hindi pa natin alam. Hindi lang si Tatay Dilob yung nasa kamay nila. Hindi lang kita, Hindi lang buhay ni Tatay Dilob ni Gimo. Gimo yung ano. Baka pamilya pa ni Dilubyo, hindi natin alam, baka nandun din. May mga ano pa din na mga iba. Yung iba pang mga bata na nawala, yung nag-hiking daw dito, nawala din. Mga tayo din na may mabuti puso na ano no. Yun lang yung isang buo na manok na puti. Pang ano lang sa portal. Ano lang yun. Hindi lang aabot ng 1,000 bro no. Hindi. Yung isa no. Hmm. Ano lang sa pag-open lang sa portal para na makapasok talaga kami na ano. Hindi natin natugo, maghanap tayo ng ano bro. Puntahan muna natin yung malaking bato at tayo magbigay alay dun sa nakatira doon, kasi mga kamastian may malaking bato na naanuhan namin, tapos may mabubuting naninirahan doon, may mga mababait na hindi kanais-nais kumbaga tawagin nating inkanto o anumang mga elemento, pero mababait yung nakatira doon. Magbakasakali tayo na pwedeng dagdagan yung binigay ni Tatay Gimo sa atin na protection, baka pwedeng dagdagan nila, kasi ilang araw na kami nandito, wala pa kaming nakitang Tatay Gimo, wala pa kaming nakita na pamilya ni Dilubyo.
inkwentro, marami sila dito, kaso pinaglaruan lang kami nung last na inkwentro namin, pinaglaruan lang kami. Kita nyo naman yung location namin, sobrang lalaki ng mga puno. Hindi rin kami makaabante ng matagal dun sa loob ng kakahuyan tulad ng ganyan. Pag aabante ka dyan, yan, dikit-dikit yung mga puno. Pag nandyan ka sa gitna, iba yung pakiramdam mo dyan, para kang iniipit sa pader na hindi mo alam, parang hindi ka makahinga. Kaya minsan pag kami ay nakikipag-usap, ilalabas kami dito sa medyo maluwang-luwang na pakanting area. Kasi pag nandyan ka talaga sa gitna na nakaano yung tatlong puno na yan, o kahit saan dito banda, basta dikit-dikit yung puno, iba yung aura yung ano sa katawan mo. Alaman mo talaga na may mga mahit-mahit ka. Mm. Alam ng mga hunting hero yan. Shout out sa mga bro nating hunting hero dyan. Portal, sana maka-open tayo ng portal, makahanap tayo ng kunting pang-alay. Sa ngayon, gagawin namin, puntahan namin yung bato na may naninirahan yung kaibigan natin. At sana matulungan din tayo sa pag ano ng antas ng kwintas na binigay ni Tatay Gimo sa atin. Depende na rin kung ano yung ibigay nila, hindi tayo makakaano. Depende na sa kanila yun. Bro. Hindi na kalayuan pa yun, bro. No? Medyo may kalayuan pa yun. May nagpapantay sa ano? May nagpapantay sa bato. Ayun na naman yung nagpapantay. Pero bakit itim yung kasuotan niya? Hindi naman itim yung nanirahan dyan sa bato.
puti na diwata. Pinabantayan ng itim. Pinabantayan ng itim na diwata. Mga suko. Mga kambon. Pinabantayan niya. Puntahan natin. Puntahan natin. Anong gagawin natin? Titirahin natin yan. Silent din natin yan. Wala siguro ang kasama. Baka inutusan lang yung nabantayan itong bato. Kasi nakatira dito sa bato ang mga puti na diwata. Nagkakrak.